Ang paglagong Kristiyano requires always needs to move forward. Alam natin na marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, kung minsan nadadapa tayo, pero babangunin tayo ng ating Panginoon dahil hindi niya hahayaang tayo'y nakalugmok sa ating mga pinagdadaanan. Siya ang magpapatatag sa atin. Ang aim ni Apostol Pablo para sa kanyang goal, sabi niya doon sa chapter 3 verse 13 ng aklat ng Pilipos, sabi niya, straining forward to what lies ahead. Nakafocus tayo doon sa ipinangako ng ating Panginoon. Nakafocus tayo doon sa finishing line ng buhay Kristiyano natin. Hindi tayo nakafocus doon sa mga pinagdadaanan nating mga kahirapan sa buhay. Hindi tayo nag-focus sa sufferings, mga kapatid. Nag-focus tayo doon sa inilaan ng ating Panginoon. Sa kahuli-hulihan ng ating mga buhay, itong pinangako ng ating Panginoong Diyos. Kung nahihirapan tayo sa ating mga buhay, tandaan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Peter. 1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi dito, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Ito yung sinasabi natin kanina, nadapa ka man minsan, hindi hahayaan ng Panginoon na manatili kang nakalugmok. Mag-suffer man tayo, paminsan-minsan sa ating mga buhay, pero ang Diyos, sabi dito, the God of all grace, mga kapatid, na tumawag sa atin para sa eternal glory ng ating Panginoong Jesucristo. Siya din ang mag-restore sa iyo. Sabi diyan, siya din ang mag-confirm, mag-strengthen sa iyo. At siya ang mag-establish sa ating mga buhay. Ibig sabihin, hindi tayo manatiling nadapa. No? Hindi tayo manatiling bumabagsak. Alam niyo, merong isang sinasabi si Denzel Washington. Alam niyo si Denzel Washington ay isang Christian at maliban sa pagiging aktor niya ng matagal ng panahon, naging Christian si Denzel Washington. At sa kanya pong speech, merong salita doon na kanya pong sinasabi. Sabi niya, dreams without goals are just dreams. Kahit gaano man kaganda ang inyong pangarap sa buhay, kung wala po kayong goal, ay mananatili po yang pangarap. Sabi ni Denzel Washington. At meron pa siyang pangalawang sinabi doon. Ang sabi niya, goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistency. Alam nyo, kung discipline din lang at consistency ang pag-uusapan, tama po yung sinabi ni Denzel Washington. At kung disiplina din lang at consistency, mga kapatid, ang ating titingnan, na kay Apostol Pablo po yan. Meron siyang disiplina sa pananampalataya niya, meron siyang consistency sa kanya pong faith sa Panginoon, sa kanyang ginagawa. No? Kung paano siya nagkaroon ng passion sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, simula nung tinanggap niya ang ating Panginoon, kaya siya nakikinig sa mga turo at aral ni Gamaliel, no, ng mga ilang taon bago siya bumalik sa Damasco. Dahil may passion na siya na magpagamit sa ating Panginoon. At yung passion na yun, mga kapatid, hindi yun nagbabago kay Apostol Pablo. Kahit na ano ang kanyang pinagdadaanan, kahit na naroon siya sa loob ng kulungan, kahit na nakaranas man siya ng nasa bingit ng kamatayan, hindi nababawasan ang kanyang passion na magpagamit sa ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang layunin. Sa kanyang layunin na dapat progressive ang kanya pong paglago sa ating Panginoon. Hindi po niya hinahayaan na ang mga suliranin sa buhay, ang mga problema at pangangailangang physical, material, o kahit sa kagutuman o pagkain man ni Apostol Pablo, hindi niya hinahayaang mababawasan ang kanya pong passion sa ating Panginoon.
Ito yung kanyang itinuturo sa bawat isa sa atin. At ang mga salitang yan ng katotohanan, yan ay ipinapahayag ng ating Panginoon sa Kanya na tinanggap naman niya ng buong pananampalataya. Kaya ganun ang nagiging resulta ng kanyang buhay Kristiyano sa kanyang paglilingkod. Naglingkod siya, simula nung tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo, meron na siyang desire, passion na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi nagbabago yan hanggang kamatayan. Hindi nagiging hadlang ang kahirapan sa kanyang buhay. Hindi nagiging hadlang kahit na lumalakad siya ng malayong, ng milya-milyang layo, makapag-serve lang, makapangaral lang, maibigay lang sa ibang tao ang mabuting balita na tinanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo. Ganyan ang kanyang passion sa paglilingkod. Ganyan ang kanyang pagmamahal sa kaluluwa ng ibang wala pa sa ating Panginoon. So, diyan natin makikita na pinalago siya ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, napakamahalaga na sa buhay natin, ang pananampalataya natin, mag-move forward. Hindi natin hinahayaan na yung ating mga pangangailangan, na yung ating pong pagiging kapos sa ibang mga bagay, ay magiging dahilan para hindi tayo magpagamit sa ating Panginoon. Alam natin ang goal ng buhay Kristiyano. Alam natin na hindi tayo para sa mundong ito lamang. Tayo po, ang ating citizenship ay sa langit na bayan. Ang goal natin ay maaabot natin ang langit na bayan pagkatapos natin sa mundong ito. At yan ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa. At hindi natin maaabot yan sa pamamagitan ng mga gawa natin, kundi tayo ay makakagawa lamang ng mabuti dahil yan sa passion natin doon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Nagagawa ni Apostol Pablo yan, bagamat nasa kanya na, no? ang ipinangako ng ating Panginoon habang nasa lakbayin pa ng buhay sa mundong ito si Apostol Pablo, ay nagkakaroon ng isang napakalaking pakinabang ang kanyang physical na buhay sa mundong ito para sa spiritual na kalagayan ng ibang mga tao. Lahat ng mga mananampalataya, tayo mga kapatid, ay nararapat din na magiging ganun. Magiging makabuluhan ang buhay Kristiyano natin habang tayo po ay nandito pa sa sanlibutan ito. Na ang laging iniisip natin ay yung kinahaharap natin. Yung pong ipinangako ng ating Panginoong ating magiging kalagayan. So, keep moving. Kaya nga sabi niya sa verse 13 and 14, I press on toward the goal. Alam niyo, 2 beses niya binanggit yung I press on. No? Kung hindi tayo nagkakamali sa verse 12 hanggang at verse 14, binanggit niya yan. Kung meron man tayo mga mapait na pinagdaanan sa buhay, sabi ni Apostol Pablo, forgetting what lies behind. Yan ang kanyang ginawa. Kinalimutan niya ang kanyang mga nakalipas. Kinalimutan niya ang kanyang mga pinagdadaanan. Kinalimutan niya ang lahat ng yun. At dito siya nakafocus ngayon sa ipinangako ng ating Panginoon. Kaya naging masaya ang kanyang buhay paglilingkod kahit naghihirap ang kanyang pisikal na katawan. At ganoon din tayo sa buhay natin sa mundong ito. Dumadanas din tayo ng paghihirap physically. Pero katulad ng ating pong natututunan sa buhay ni Apostol Pablo dahil sa alam ni Paul kung ano ang tinanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo, yung biyaya na tinanggap ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo, nagiging kagamit-gamit ang kanyang buhay sa mundong ito. Nagkaroon siya ng passion na maglingkod sa ating Panginoon. So, kaya huwag nating lingunin pa kung ano yung ating mga pinagdaanang mahirap. Huwag na nating lingunin pa yon. At ang ating Panginoong Jesucristo din ang nagsasabi sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 62. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo
No one who puts his hand to the plow and looks back is fit to the kingdom of God. Ang isa pong patungkol naman ito sa farmer, no? Kung si Apostol Pablo ay patungkol sa isang manlalaro, ang tema ng kanya pong pagtuturo o pananalita. Ito pong binanggit dito ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay patungkol sa farmer. Alam ko po ito dahil naranasan namin na kapag ikaw ay nag-aararo at lumingon ka sa likuran, malilihis ang iyo pong pag-aararo. Hindi magiging diretso yan. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapag kalilingon-lingon pa tayo sa ating pong mga nakaraan o sa ating pong nakalipas, hindi tayo magiging fit sa kaharian ng Panginoon dahil malihis ka. Ang isang tao po na nabubuhay sa kanyang nakaraan, ay malilihis po ang buhay nun. Pero kapag ang isang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, naroon po ang pagbabago ng kanyang buhay. Babaguhin ng ating Panginoon. Naroon po ang guidance ng ating Panginoon. Naroon po ang banal na presensya ng ating Panginoon. Siya po ay sasamahan. Magiging safe ang ating pong mga buhay. Ganyan kaganda ang kalagayan ng bawat isa. Sa paglagong Kristyano, kinakailangan, kung meron tayong gagawin, dapat proper yung effort na meron tayo. Although hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa proper effort natin, pero itong proper effort na ito yung resulta nung biyayang tinanggap natin. Ito yung resulta nung pagsang-ayon natin doon sa kalooban ng banal na espiritu na sumasa atin. Dahil alam naman natin kanina, napapakinggan at nababasa natin kanina, na merong ibinibigay na banal na espiritu ang Diyos sa bawat isa sa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo nang tinanggap natin ito. Okay? So napakaganda nun. Proper effort. Bakit? Meron bang improper na effort na ginagawa ang isang tao o isang Kristiyano? Meron kung minsan. Ayon sa banal na kasulatan, may pinapaalalahanan tayo ni Solomon sa Aklat ng Kawikaan. From the book of Proverbs, chapter 19, verse 21, ang sabi niya doon, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Kung minsan, yung improper na effort na ginagawa ng tao, kung minsan, gumagawa siya ng sarili niyang plano, hindi kasama ang ating Panginoon. Kaya nga kapag hindi maisa sa katuparan yung kanyang ginagawang plano, mga kapatid, nadidismaya siya. Hindi niya alam na ang Diyos ang nagbibigay ng tamang plano sa buhay niya. At itong will ni Lord, ang siyang dapat na mangyari, ang siyang nangyayari. Kaya kapag hindi nagiging aware ang isang tao dito, magtataka siya. Bakit iba yata na ang nangyayari? Hindi yata nasunod yung plano ko. Bakit? Kasi nga, pinaalala sa atin ng Aklat ng Kawikaan, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Hindi lamang yan. Pagdating sa chapter 21, verse 5, sabi ni Solomon doon, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. At may mga ganyang improper effort ang ginagawa ng ilang mga tao. Mahilig sa madali ang proseso. Minamadali nila. Gumanda lang ang kanila pong kalagayan sa buhay. Ano pa? Pagdating ng chapter 24, verse 27, pinaalalahanan tayo, do your planning and prepare your field before building your house. Totoo po yan. Hindi tayo pwedeng magtayo ng ating ng bahay na hindi po nauna ang plano. May plano ka man, pagdating na nung itatayo mo na, siyempre ang sabi diyan, prepare your fields before building your home. Dapat hindi ito, pag alam mong malambot ang lupa, huwag ka doon magtayo. Titingnan mo kung alindong matibay na lupa, doon ka maglagay ng pundasyon. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo pa rin, doon sa ating pong pag-aaral ng mga nakaraang mga linggo. So, sa paglakad natin
sa kalooban ng ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, dapat siya palagi yung ating pong siya yung central focus ika nga sa ating pong personal o sa corporate lives man natin, mga kapatid. Dapat ang central focus natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit kaya? Dahil sabi ni Apostol Pablo sa kanya pong paglilingkod ay nais niyang kilalanin ng husto ang ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan, tayo din mga kapatid ay lalong higit nating makikilala ang ating Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 ito, let us run with endurance. Endurance, the race that lies before us, keeping our eyes on Jesus. Bakit kailangan nating chapter 12 verse 1 ito ng Hebrew ito? Bakit kailangan nating ituon ang ating mga paningin sa ating Panginoong Jesucristo? Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dito sa New Living Translation, verse 2 ng Hebrews chapter 12, sabi ito, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Ang iba pong version nito, the author and perfecter of faith. Yan ang dahilan kung bakit napakamahalagang ituon natin ang ating focus sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto nating lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong dapat na ibang tingnan. Hindi tayo dapat lumingon doon sa ating mabigat o mahirap na mga pinagdadaanan sa buhay. At si Apostol Pablo ang nagturo dito sa bawat isa sa atin din dahil yan ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. At makikita natin kung gaano ka matagumpay ang buhay Kristiyano ni Apostol Pablo. Naghihirap ang kanyang physical na katawan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Galak na galak ang kanya pong spiritual na kalagayan. Habang hinihintay niya ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang focus niya ay ang ipinangako ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, kapag siya nangako, hindi po yan nanatiling pangako dahil isina sa katuparan na yan ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya siya namatay. Kaya nabuhos ang kanyang dugo. Namatay at nabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, doon natin natitiyak yung pong ating malaking pag-asa sa buhay na walang hanggan. At yan dapat ang focus natin, ang goal natin mga kapatid.